Yan, gusto ng person mo pang forever yung relationship nyo, mga kapiksi. Kaya sinabi niya na ikaw ang gusto ko na makasama habang buhay. Pero nakikita din natin na for some of you, parang feeling ko may trauma kayo sa past relationship nyo, mga kapiksi. Kaya itong person mo parang hindi mo siya masyadong pinapapasok sa buhay mo. Guys, parang meron kayong block dahil yan sa mga disappointment mo sa past relationship mo. Parang nahihirapan ka ng magtiwala ulit. Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is silip sa pag-ibig kapalaran. Ito yung ating love life reading para ngayong March para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising, Sun, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed, mga kabigs. If in case hindi kayo naka-resonate dito, try nyo panoorin yung video para dun sa zodiac sign ng person nyo guys, baka nandun yung energy nyo. So, dito sa deck na to guys, titingnan natin yung gustong mensahe sa inyo ng inyong partner or specific person. By the way, sorry, bago ko to simulan guys, itong deck na to ay galing kay Miss May Love Tarot. Nandito din siya sa YouTube, mga kapiksi. So, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa kanya, pwede rin kayo mag-subscribe. Ikaw ang gusto ko na makasama. Yan yung first message niya sa'yo. Ay... Kilig-kilig na naman kayo. Sana ay mahalin mo pa rin ako. And last message guys. Humahanga ako sa'yo. So, ito guys, no, pwedeng secret admirer nyo to, mga kapiksi, o kaya naman, pwedeng jowa nyo na siya, pwedeng magjowa na kayo ng person mo, pwedeng nagkahiwalay na kayo, pero parang bumabalik-balik siya sa'yo kasi sabi niya, sana ay mahalin mo pa rin ako. So, pwedeng nagkahiwalay na kayo, tapos pwedeng nakikipag-reconcile tong person mo or gusto niya makipagbalikan, gusto niya manghingi ng second chance, mga kapiksi, o kaya naman baka may na-discover ka or baka may nalaman ka na hindi maganda tungkol sa kanya, pero kahit na ganoon, sana mahalin mo pa rin siya kung paano mo siya minahal dati. Something like that, mga kapiksi. Ikaw ang gusto ko na makasama, humahanga ako sa'yo. So, etong person na to guys, obvious naman na gustong gusto ka talaga nitong person na to. Yung intentions niya, yung pagtingin niya, yung paghanga niya sa'yo, nandun talaga, mga kapiksi. And parang gusto ng person mo na kung ano man yung nararamdaman niya towards you, ma-reciprocate mo rin, mga kapiksi, despite ng mga shortcomings niya. Kasi itong person mo, feeling ko medyo meron siyang inferiority complex, mga kapiksi. Pwedeng feeling niya hindi kanya deserve, pwedeng feeling niya hindi siya enough para sa inyo, mga kapiksi. So, mga ganong hanash guys, alright? Pero mataas yung pagtingin niya sa inyo, mga kapiksi. So, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. So, tingnan naman natin yung love energy nyo gamit itong deck na to, mga kapiksi. So, shuffle ko to, hanapin ko yung energy ng love at saka yung energy ng Aries. Habang sinashuffle ko to guys, panoorin nyo muna itong video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright.
Alright, so sabay-sabay tayo magpayaman ngayong 2024 mga kapiksi. Mag-avail na kayo ng course guys kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapiksi dahil ngayong February until February 29 na lang yan guys. Magbibigay ako ng 200 pesos na discount sa lahat na mag-avail ng course. Kaya mag-avail na kayo mga kapiksi. Meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo mga specific na gusto nyong i-manifest guys, pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixietarot@gmail.com. So, Sagittarius, kaya ay represent ng Queen of Wands. Ito yung ating love energy. Mga kapiksi, meron din ditong fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. So for some of you, pwedeng fire sign din yung person mo or maaaring may ganyan sila sa natal chart or kayo din. Guys, pero ito guys, yung nakikita natin na talagang mahal na mahal kayo ng person mo and gusto niya na pang forever yung relationship nyo. Yan, gusto ng person mo pang forever yung relationship nyo mga kapiksi, kaya sinabi niya na ikaw ang gusto ko na makasama habang buhay. Pero nakikita din natin na for some of you parang feeling ko may trauma kayo sa past relationship nyo mga kapiksi, kaya itong person mo parang hindi mo siya masyadong pinapapasok sa buhay mo guys. Parang meron kayong block dahil yan sa mga disappointment mo sa past relationship mo. Parang nahihirapan ka ng magtiwala ulit. Not necessarily na siya yung may kasalanan or siya yung gumawa nito sa inyo, pero para kasing ang nararamdaman natin dito guys is sa past nyo, nagkaroon kayo ng mga traumatic relationships, pwedeng naloko kayo, you've been cheated on, na-betray kayo ng past person nyo, naloko kayo, ganyan. Tapos parang right now, parang pwedeng nakipagrelasyon kayo pero parang hindi ganun kabuhos yung inyong pagmamahal kasi parang natakot na kayo na maulit-ulit no yung inyong past experience mga kapiksi, kaya parang binablock nyo na nagets nyo ba? Kumbaga yes, pwedeng mahal nyo tong person na to pero parang nag-hold back kayo dun sa totoo nyong emosyon. Kumbaga parang hindi nyo masyadong pinaparamdam, hindi nyo masyadong binubuhos kasi takot na kayong masaktan ulit mga kapiksi. Pero itong person mo parang naintindihan niya yun guys, parang naintindihan niya and parang nakita rin niya. Pwede rin kasi na guys na baka magkakilala na kayo nitong person na to bago pa kayo nagkaroon ng failure sa relationship, tapos parang nakita niya yung paghihirap mo dun sa past person mo and itong person na to parang palagi siyang nandyan para sa'yo and eventually parang nahulog din yung loob niya sa'yo. Nagets niyo ba? Parang mga drama lang sa sa TV o kaya sa mga pelikula ganyan, 'di ba? Yung tipong nakita nila yung paghihirap nyo dun sa person nyo, tapos parang sila nandyan lang sila sa inyong quietly waiting, quietly watching over you mga kapiksi, hanggang sa yun nga na-develop na sila sa inyo and parang gusto nila na sila yung pumuno no dun sa mga pagkukulang na naranasan mo before mga kapiksi. Nakikita natin na may loneliness at saka naninimbang. Feeling ko ito kayo guys, no? Parang malungkot kayo na tinitimbang nyo rin kasi feeling ko guys, parang nade-develop na rin yung feelings nyo dito sa person na to. Pero parang yun nga, tinitimbang nyo kasi nga overprotective na kayo sa sarili nyo mga kapiksi. Pero nandun yung hope din, no? Parang umaasa din kayo na sana ito na yung right person para sa inyo, sana talaga siya na yung tao na deserve mo na makasama. Pero feeling ko guys, malapit na kayong bumigay dito sa person na to, lalo na kung palagi nyo siyang nakakasama and palagi nyo siyang nakakausap, kasi nakikita nyo rin naman sa kanya at nararamdaman nyo rin yung sincerity nitong person na to mga kapiksi. So comment down below guys if feeling nyo itong person na to guys parang handa siyang yung salita na hahamakin ang lahat, masunod ka lamang.
So parang handa siya na akyatin lahat ng pader, akyatin lahat ng hagdanan, lahat ng bundok, no? Parang mga ganon, superlative. Parang handa siyang akyatin lahat. Gagawin niya para lang patunayan sa'yo na sincere yung kanyang nararamdaman towards yung mga kapiksi. Alright? So, comment down below if feeling nyo nakaresonate kayo dyan, mga kapiksi. Tingnan natin yung it's safe to love, guys, no? Palagi nyo tatandaan yan, hindi porkit naloko kayo before, forever na kayong maluloko. Hindi lahat ng lalaki manloloko, hindi lahat ng babae manloloko, no? Kasi ganun tayo generalize natin, 'di ba? Pagka kunwari naloko kayo ng asawa nyo o kaya jowa nyo, sasabihin nyo agad, hay nako, mga lalaki talaga manloloko, hay nako, mga babae talaga manloloko, no? Generalize nyo. Kaya that's not right, because you're creating a general assumptions about other people, and kapag kaganyan yung paniniwala nyo, you will definitely experience na kahit ilang relasyon pa, palagi kayong lolokohin because you have a general assumption about the opposite sex. So wag ganun, guys. Hindi lahat ng lalaki manloloko, hindi lahat ng babae manloloko. And yung mga nanloko dati, pwede pa rin silang magbago. Isa pa rin yan sa paniniwala, kasi 'di ba? Once a cheater, always a cheater, 'di ba? May mga ganyan. I'm sure maraming magko-comment dyan sa comment section, pero it's an assumption that you created, and kapag pinaniwalaan nyo yan, yes, it's true. Pero if hindi nyo yan pinaniwalaan, it's not true. Okay? So there are people na pwedeng magbago, and there are people na talagang nagbabago, depende sa assumption nyo, mga kapiksi. Okay? So, tingnan natin yung mga mensahe para sa inyo, guys. Express your love. So, wag kayong matakot na express yung feelings nyo dito sa person na to. Kasi, feeling ko naman talaga, guys, sincere itong person na to. Based dun sa mga mensahe na sinasabi niya, and sa energy din na lumalabas dito sa reading. Ito, pwedeng isa to sa mga factor, no? Religious factors kung bakit parang nagkakaroon ng block sa relationship nyo din. Kasi, diba, sometimes may mga relihiyon na stricto pagdating sa relationship, yung bawal-bawal sa kanila, no? Pero meron din naman ibang relihiyon na open lang sila sa ganyan. So, yeah, para sa akin wala yun, no? Para sa akin, it doesn't matter kung ano yung relihiyon, but syempre merong magdi-disagree dyan, depende pa rin sa sarili nyo. So bahala kayo, guys, it's your belief, diba? Walang kanya-kanyang kanya-kanya tayong peg sa buhay, mga kapiksi. Alright? So, comment down below, guys, if feeling nyo naka-resonate kayo dito sa energy na to. Ito yung ating mga relationship subliminals. Pwede nyo pakinggan para makatulong sa inyo, mga kapiksi. Ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing, and see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.